da família Richthofen num bairro de classe média alta de São Paulo, a polícia ainda não havia fechado a rua e os três foram hostilizados por vizinhos e curiosos. Sa labas ng isang marangyang mansyon sa eksklusibong distrito ng Brooklyn sa Sao Paulo, Brazil, larawan ng isang obra maestra ang buhay ng pamilya Von Richthofen. Magandang bahay, magarang mga sasakyan, maayos na buhay, mataas na bakod at mahigpit na seguridad, mga elementong nagpapahiwatig na ang isang pamilya'y kabilang sa rich at high society noong 80s at 90s. Nang mga panahong ito, ang Sao Paulo ay isa sa pinakamahalagang sentro ng negosyo at industriya sa Brazil. Dito matatagpuan ang malalaking kumpanya, prestihiyosong universidad at mga village kung saan naninirahan ang mga pamilyang kabilang sa mataas na antas ng lipunan. Kabilang sa sirkulong ito ang pamilya ng Von Richthofen. Ang haligi ng tahanan na si Manfred Albert von Richthofen ay nagmula sa bansang Germany. Lumipat ang kanyang pamilya sa Brazil ng 1974. Nag-aral siya ng civil engineering sa Sao Paulo University. Lumipas ang ilang taon, nakilala naman niya ang dalagang si Maricia Abdallah. Nagmula ito sa isang Lebanese at Italian family at ng mga panahong iyon ay nag-aaral ng medisina. Mabilis na nagkamabutihan sina Manfred at Maricia at hindi nga nagtagal ay nagpakasal na rin ang dalawa. Dahil sa kanilang pagsisikap at determinasyon, naging napaka-successful nilang mag-asawa. Si Manfred ay nakakuha ng magandang posisyon sa isang government company na DERSA. Nagtrabaho siya doon bilang isang civil engineer. Si Maricia naman ay naging isang matagumpay na psychiatrist. Bukod sa kanilang magagandang propesyon, taglay din ng pamilyang ito ang isang makasaysayang apelido na iniuugnay sa sikat na German fighter noong World War I. Ang tiyuhin ni Manfred ay isang renowned German aviator na mas kilala din sa tawag na The Red Baron. Ang ama nito ang unang tao na siyang nagtest at gumamit ng Jeswada-1 o JG-1. Ito ang kauna-unahang fully mobile fighter wing. Dahil sa apelidong dala nila, mas lalong naging popular ang kanilang pamilya sa kanilang lugar. Nanirahan ang pamilya Richthofen sa isang mansyon sa Sao Paulo. Mayroon itong mataas na gate, swimming pool, malalaking kwarto at mga living area. Sa marangyang mundong ito lumaki ang magkapatid na sina Suzanne Louise at Andreas Richthofen. Hawak ni Suzanne ang susi sa isang magandang kinabukasan na handang ialay sa kanilang magkapatid ng kanilang mga magulang. Sa mata ng mga nakakakilala sa dalaga, siya na ang perpektong anak. Napakagandang bata, tahimik, magalang at matalino. Very outgoing din ito at maraming kaibigan sa eskwelahan. Nang matapos ang high school, naging law student din siya sa prestihiyosong Pontifical Catholic University sa Sao Paulo. Subalit lahat ng ito ay hindi pa rin sapat sa dalaga. Lahat ng karangyaang ito ay nakatakdang matapos dahil akala ni Suzanne ay ganoon lamang kasimple ang buhay. Kabaliktaran naman ng dalaga. Ang kanyang kapatid na si Andreas ay isa namang introvert. Tahimik lamang ito at halos walang kaibigan sa kanilang paaralan. Nabahala ang kanilang ama na si Manfred sa ikinikilos na ito ni Andreas. Kaya't para malibang ang bunso, inintroduce nito ang remote-controlled model airplane sa anak. At para mas maging bihasa, kumuha pa si Manfred ng coach o instructor para sa kanyang anak. Dito na pumasok sa kanilang buhay ang 18 anyos na binatang si Daniel Cravinos de Paula y Silva ng taong 1999. Si Daniel ay nagmula sa isang simpleng pamilya sa Sao Paulo. Ang kanyang ama na si Astrogildo Cravinos ay isang retiradong notary's clerk.
habang ang kanyang ina naman na si Nadia Kisa Cravinos ay isang painting teacher. Si Daniel ang bunso sa 3 magkakapatid. Ang kanyang mga kuya ay sina Marco at Christian Cravinos. Ang pinakamalaking passion ni Daniel ay aeromodeling, paggawa at paglilipad ng model airplanes. Dahil sa kanyang husay sa larangang ito, nanalo siya sa mga kompetisyon at nakilala bilang mahusay na model airplane flyer. Noong 1998, umabot pa siya sa 5th place sa isang international competition sa Kyiv, Ukraine. Dahil sa kanyang galing, nagawa niya ring pagkakitaan ang kanyang talento. Gumagawa siya ng mga model aircraft gamit ang sariling kamay. Pinipinturahan niya ang mga ito at pagkatapos ay ibinebenta. Paminsan-minsan naman, nagtatrabaho rin siya sa isang automotive garage. Sa kabila ng husay at galing sa aeromodeling, taliwas naman ang nangyari sa kanyang pag-aaral. Sinubukan niyang mag-aral ng law sa Universidad Paulista pero 6 na buwan lang ang kanyang itinagal. Masyado siyang nahirapan sa kurso at tuluyan na siyang nag-drop out. Dahil siya na nga ang naging instructor ng batang si Andreas, nagkaroon din siya ng pagkakataon na makilala ang ate nito na si Suzanne. Mabilis na nagkamabutihan ang dalawa at hindi nga nagtagal ay naging magkarelasyon na sila. Sa umpisa ay tila ordinaryong relasyon lamang ang namamagitan kina Daniel at Suzanne. Subalit habang lumalalim ang kanilang relasyon, unti-unting nabatid ng mga magulang ni Suzanne ang tunay na pagkatao ni Daniel. Napag-alaman ng mga magulang ni Suzanne na manginginom pala ang binata at gumagamit din ito ng marijuana. Ang masama pa dito, naimpluwensyahan na rin ito ang dalaga. Dahil si Suzanne ang mapera, inuubos ng dalaga ang kanyang allowance sa lahat ng kapritsyo ni Daniel. Dumating na rin sa punto na pinagnanakawan niya na rin ang kanyang mga magulang, masunod lamang ang layaw ng kanyang nobyo. Nang malaman ito ng mga magulang ni Suzanne, mahigpit nilang tinutulan ang relasyon ng dalawa. Pero walang plano na makinig si Suzanne sa kanyang ama at ina. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang, palagi pa rin niyang isinasama sa kanilang bahay si Daniel, na palagi namang ikinagagalit ni na Manfred at Maricia. Hindi sila tutol kay Daniel dahil mahirap lamang ang kanyang pamilya. Wala iyon sa kanila, subalit ang ayaw nila sa binata ay masama itong impluwensya sa kanilang dalaga. Tipikal na reaksyon ng mga magulang na lubos ang pagmamalasakit sa kanilang nag-iisang anak na babae. Subalit hindi ito maintindihan ni Suzanne. Para sa kanya, masama lamang talaga ang ugali ng kanyang mga magulang, mga mata pobre at hadlang sa kanyang kaligayahan. Sinubukan niya ring kumbinsihin ang kanyang mga magulang na bilhan na lamang siya ng mga ito ng apartment sa Sao Paulo, nang sa ganon ay makabukod na siya at magkaroon sila ng kalayaan ni Daniel. Subalit hindi ito pinayagan ng mag-asawa. Sa isip ni Suzanne, kung hindi niya makukuha ang kanyang gusto, hindi rin dapat na maging masaya ang kanyang ama at ina. At dito na nga nagsimula ang patong-patong na kasinungalingan ng dalaga. Siniraan niya ang kanyang ama sa kanyang ina at maraming beses na sinasabing nakita niya ang kanyang ama na si Manfred na may kasamang ibang babae. Na nangangaliwa ito at niloloko nito ang kanyang ina. Subalit lahat ng ito ay hindi umubra. Alam nilang mag-asawa na ang ginagawang iyon ni Suzanne ay defense mechanism lamang dahil nga hindi nito makuha ang kanyang gusto. Subalit lahat ng pagtitimping ito ay mayroong sukdulan. May isang pagkakataon kung saan nagpaalam ang dalaga na mag-o-overnight sa bahay ng kaklase. Ngunit nalaman ni Manfred at Maricia na sa bahay pala ni Daniel natulog si Suzanne. Dito na naupos ang PC ni Manfred. Dahil sa sobrang galit, nasampal nito ang anak. Dito na sinabi ng padre de pamilya
na kung hindi nito ititigil ang pakikipagrelasyon kay Daniel, ay ipapatapon niya ito pabalik ng Germany at doon na ito mag-aaral ng kolehiyo. Nang mga puntong ito, wala na ring paglagyan ang galit ni Suzanne para sa kanyang mga magulang. At dito na nga nabuo ang maitim na plano ng dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw ng mga ito kay Daniel at kung magiging hadlang sila sa kanyang kaligayahan, mas mabuti pang mawala na lamang sila. At para nga makaganti, kinontsaba niya ang nobyo para patayin ang kanyang mga magulang. Kung mawawala nga naman ang mga ito, ay magiging malaya na sila ni Daniel at makukuha niya rin ang lahat ng kayamanan ng kanyang buong pamilya. Para maisakatuparan ang plano, kinailangan ni Suzanne at Daniel ng isa pang kasabwat. Dito na kinausap ni Daniel ang kapatid nitong si Christian para tulungan siyang isagawa ang pagpatay. Pinangakuan nila ito ng malaking halaga na hindi naman tinanggihan ni Christian. Katulad ni Daniel, si Christian ay gumagamit din ng bawal na gamot. Mahilig ito sa motorsiklo at plano nitong gamitin ang perang ibabayad ni Suzanne para bumili ng sarili niyang motor. Wala itong personal na galit sa mga Richthofen, pero dahil silaw na silaw sa pera, pumayag itong maging kasabwat sa krimen. Para paghandaan ang pagpatay, nanood pa ang magkasintahan ng mga crime documentaries katulad ng CSI. Ilang beses din silang nag-practice kung paano nila papatayin ang mga magulang ni Suzanne. Ang unang plano sana ay babarilin nila sina Manfred at Maricia. Subalit kinansila nila ang planong ito sa takot na makatawag ng pansin ang malakas na putok ng baril. Sa huli, gumawa na lamang si Daniel ng 2 iron rod at binalot niya ito sa kahoy. Isa para sa kanya at isa naman para sa kapatid na si Christian. Nang sumapit ang October 31, 2002, dinala ni Suzanne ang kapatid na si Andreas sa isang internet cafe. Matapos iyon, sinundo na ng dalaga ang kanyang nobyong si Daniel at ang kapatid nitong si Christian. Lula ng kanyang Volkswagen na sasakyan, tumulak ang tatlo pabalik ng mansyon ni Suzanne. Nang makarating doon, sinat daw ng dalaga ang security system ng kanilang bahay. Iniwan niya ding nakabukas ang kanilang mga pinto nang sa ganon ay malayang makapasok ang magkapatid. Dahil hindi naman talagang likas na mamamatay tao, nagdalawang isip pa si Daniel kung ipagpapatuloy ba nila ang pagpatay. Naramdaman ni Suzanne ang pagdadalawang isip ng nobyo, kaya't para bigyan ito ng lakas ng loob, sinabi nito na hinahalay din siya ng kanyang ama. Nang marinig ito, nabuhay ang demonyo sa pagkatao ni Daniel at dali-dali na itong pumasok sa mansyon. Dito na dumiretso ang magkapatid sa kwarto ng mag-asawa. Mahimbing nang natutulog ang mga ito nang dumating sila doon. Walang pag-aalinlangan, paulit-ulit nilang hinampas sa ulo ang mag-asawa hanggang mabasag ang ulo ng mga ito. Hindi pa nasiyahan, sinakal din nila ang mag-asawa hanggang maubusan ng mga ito ng hininga. At hindi nga nagtagal, halos sabay na binawian ng buhay sina Manfred at Maricia. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nasa living room lamang si Suzanne at tahimik na naghihintay. Nagsuot ito ng headset nang sa ganon ay hindi niya marinig ang mga ingay sa itaas ng kanilang bahay. Nang masigurong patay na ang mag-asawa, ginulo nila lahat ng kanilang gamit. Nang sa ganon ay magmukhang pagnanakaw ang motibo ng pamamaslang. Nakita din ni Suzanne ang suitcase ng kanyang ama. Sa halip na i-enter ang password, pinalaslas niya ito sa kanyang nobyo. Nang sa ganon ay makita ng mga pulis na ninakawan sila ng mga masasamang loob. Sa loob ng suitcase na iyon, nakakuha sila ng $5,000, 6,000 euros at 8,000 reais. Lahat ng perang ito ay ibinayad nila kay Christian. Matapos ang lahat, tumulak na ang magkasintahan sa isang motel para doon magpalipas ng gabi. Nang sumapit na ang umaga,
Sinundo na ni Suzanne ang kapatid na si Andrea sa internet cafe. Pagdating ng kanilang bahay, sinabi ni Suzanne sa kapatid na parang iba ang kanyang nararamdaman, na para bang may ibang tao sa loob ng kanilang bahay. Nagpunta pa si Suzanne sa kanilang kusina. Kumuha ito ng kutsilyo at ibinigay sa kapatid na si Andreas dahil baka naroroon pa di umano sa loob ng kanilang bahay ang masamang loob. Kasama si Daniel, natagpuan nila si Manfred at Maricia na wala ng buhay sa loob ng kanilang kwarto at dito na rin sila tumawag ng pulis. Nadatna ng mga otoridad na magkakasama sina Suzanne, Daniel at Andrea sa loob ng mansyon. Pagdating sa kwarto ng mag-asawa, bumungad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ng mag-asawang sina Manfred at Maricia. Base sa unang investigasyon, idineklara ng mga investigador na pagnanakaw ang naging sanhi ng pamamaslang. Matapos marinig iyon, hindi man lamang kumurap si Suzanne na agad ding napansin ng mga pulis. Hindi nila lubos maisip kung saan kinukuha ni Suzanne ang kanyang lakas ng loob dahil kung sa ibang bata iyon nangyari, baka naglupasay na ito sa sahig. Sa halip na magpakita ng lungkot, tinanong ni Suzanne ang mga pulis kung ano na ang magiging susunod na mga hakbang nang sa ganon ay mailibing na ang kanyang mga magulang. Nang mga sumunod na araw, naganap ang burol para sa mag-asawa. Sa harap ng libu-libong tao, ipinakita ni Suzanne ang kanyang pang-Oscars na aktingan. Sa harap ng madla, bumuhos ang mga luha na talaga namang humakot ng simpatya para sa naulilang magkapatid. Nang mga panahong ito, 18 anyos pa lamang si Suzanne. Si Andreas naman ay 15 anyos pa lamang. Awang-awa ang buong bansa sa magkapatid dahil napakabata pa nila para mawala ng mga magulang. Subalit lahat ng ito ay pagbabalat kayo lamang. Matapos ang libing, dito na tinanggal ni Suzanne ang kanyang maskara. 2 araw matapos ang krimen, nagpa-party agad si Suzanne sa loob ng kanilang mansyon para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Kasabay ng malakas na musika, bumahari ng alak at ipinagbabawal na gamot sa loob ng kanilang mansyon. Baliwala sa dalaga kung ano ang sasabihin ng mga kapitbahay. Ang importante sa kanya ay sa wakas ay malaya na siya. Akala ng dalaga ay walang makikialam sa kanya, pero lahat ng ito ay nakarating sa mga investigador. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, muling bumalik ang mga inspektor sa bahay ng mga Richthofen. Nadatnan nila doon si Suzanne at Daniel na magkasama at namumuhay na akala mo yung mag-asawa na. Nang mga puntong ito, talagang iba na ang pakiramdam ng mga investigador na para bang matagal nang hinihintay ng magkasintahan ang pagkakataong iyon na maging malaya na sila. Makalipas ang 7 araw, muling ipinatawag ng mga pulis sina Suzanne, Andreas, Daniel at Christopher sa istasyon ng pulis para sa isang interview. Nang puntong ito, alam na rin ng mga pulis na bumili si Christian ng isang Ninja motorcycle ilang araw matapos ang pagkakapaslang ng mag-asawa. Naging napakalaking red flag nito para sa mga pulis dahil kahit anong kalkulasyon ang gawin nila, imposible itong makabili ng motorsiklo ng ganon-ganoon na lamang. Ang nakakapagtaka pa dito, binili nito ang motor sa pamamagitan ng isang middleman na nagpapahiwatig na gusto niyang itago ang transaksyon na iyon. Hindi rin nagustuhan ng mga pulis ang inasal ni Suzanne at Daniel sa estasyon. Sa harap ng mga pulis, nagawa pa nilang magharutan at magtawanan na para bang wala silang ginawang masama. Pagdating sa interrogation room, pinuntirya ng mga pulis si Christian at dahil sa tindi ng tensyon, nagawa nila itong mapaamin. Inamin nito kung paano nila isinagawa ang pagpatay at kung sino ang nagplano ng lahat. Hindi rin nagtagal, nagawa rin nilang mapaamin si Daniel. Sinubukan pang magbigay ng alibi ni Suzanne, subalit hindi rin ito umubra.
Sa huli, wala na ring nagawa si Suzanne, kundi umamin sa krimen na kanyang nagawa. Nang sumapit ang Hulyo ng taong 2006, naging saksi ang buong Brazil sa kontrobersyal na court trial nina Suzanne, Daniel at Christian. Sa loob ng courtroom, tuluyan ang nagwakas ang kanilang huwad na pag-iibigan at napalitan ito ng matinding pagtuturuan. Sa harap ng jury, sinabi ni Suzanne na si Daniel ang nagplano ng lahat, na isa rin siyang biktima sa lahat ng nangyari, na sinasaktan di umano siya ni Daniel at nagawa lamang niya ang krimen dahil natatakot siya para sa kanyang buhay. Sa harap ng jury, muling ipinakita ni Suzanne kung gaano kaitim ang kanyang budhi at kung gaano siya kagaling umarte. Ngunit lahat ng pag-acting na ito ng dalaga ay hindi tumagos sa jury. Sa kani-kanilang paghuhugas kamay, nabigo silang paikutin ang jury sa kanilang mga palad. Matapos ang trial, sina Daniel, Christian at Suzanne ay napatunayang nagkasala sa pagpatay kina Manfred at Marisha Richthofen. Sina Daniel at Suzanne ay nabigyan ng parusang 39 years at 6 months in prison, habang si Christian naman ay mananatili sa likod ng rehas sa loob ng 38 years. At dito na nga nagsimula ang mahabang panahon ng kanilang pagkakakulong sa Trimembe Penitentiary, isang kulungan na kilala sa pagpipiit ng mga high-profile at pinakasikat na kriminal sa buong bansa. Dahil sanay na sanay sa maalwang buhay si Suzanne, nahirapan itong mag-adjust sa loob ng kulungan. Hindi rin nakatulong na napaka-high profile ng kanyang kaso. Palagi siyang napag-iinitan sa loob. May isang pagkakataon pa na nag-cruise ang landas nila ng isang siga sa kulungan na nagngangalang Maria Bonita. Hindi nito nagustuhan ang hilatsa ng mukha ni Suzanne kaya't binuli siya nito. Inutusan niya ang dalaga na magbigay ng buwan ng sustento kapalit ng kanyang kaligtasan sa loob. Ginawan ito ng paraan ni Suzanne, kaya't nakapagbigay ito ng sustento kay Maria Bonita ng ilang buwan. Nalaman naman ito ng ahente na si Mirasol. Kinausap niya si Suzanne at pinagbawalan ito na umuo sa lahat ng hilingin ni Maria Bonita dahil kung hindi niya ito tutuldukan ay hindi siya titigilan ng mga gang sa loob. Tinulungan din niya ang dalaga na makakuha ng trabaho sa loob ng prison infirmary at dito ay nakilala niya ang doktor na in charge sa mga preso sa loob ng kulungan. Sinubukan niyang akitin ang doktor ngunit hindi ito pumayag dahil bakla naman pala ang doktor na iyon. Pero dahil meron na silang pinagsamahan, binalaan siya ng doktor at sinabing nagbabalak ng isang riot ang mga preso at siya ang magiging target. Nagagawin siyang hostage ng mga ito para matawag nila ang atensyon ng media. Sinabi niya ang lahat ng mga ito sa prison guards kaya't itinago siya sa isang cabinet. Nang maganap ang riot, tinakot ng mga preso ang mga prison guards at sinabing pasasabugin nila ang kulungan kung hindi nila ilalabas si Suzanne. Matapos ang 22 oras na tensyon sa loob ng kulungan, 12 inmate ang inilipat ng ibang facility at isang preso naman ang namatay. Sa pagdaan ng panahon, nakilala naman ng dalaga ang tomboy na inmate na si Sandra Huiz. Isa din itong siga sa loob ng kulungan at para maprotektahan ang kanyang sarili, nilandi niya si Sandra at hindi nga nagtagal, nagpakasal din ng dalawa sa loob ng kulungan. Subalit hindi rin nagtagal ang relasyon na ito. Sa isang interview, sinabi ni Sandra na ginamit lamang siya ni Suzanne para makilala at magkaroon ng proteksyon sa loob. Makalipas ang ilang taon, naghiwalay din ang dalawa dahil napalipat ng facility si Sandra. Naging malapit na kaibigan din ni Suzanne si Ana Carolina, isang preso na nasangkot naman sa pagkamatay ng kanyang stepdaughter kung saan itinapon nito ang bata sa bintana ng kanilang apartment. Sa kabila ng mga buhol-buhol na koneksyong ito sa loob ng kulungan, pinilit pa rin ni Suzanne
Napanatilihing maganda ang kanyang records. Lumayo siya sa mga gulo at mga chismis. At para mapabilis ang kanyang paglaya, naging masunurin si Suzanne sa mga manual labor katulad ng handicrafts at sewing. Nagtrabaho din siya sa paggawaan ng damit at patahian sa loob ng kulungan. Ang good behavior na ito at ang mga oras ng pagtatrabaho ang naging susi para unti-unting mabawasan ang kanyang parusa. At noon ngang 2015, pinayagan siyang lumipat sa semi-open regime. Sa Brazil, may isang weird na polisiya na sumasakop sa mga preso na tinatawag na semi and open regime o rehime aberto. Sa polisiyang ito, ang mga qualified na preso ay pinapayagan na ipagpatuloy ang kanilang sentensya at mamuhay ng normal sa labas ng kulungan. Malaya silang nakakalabas sa umaga, ngunit kailangan din nilang bumalik ng kulungan pagsapit ng gabi. Pinapayagan ito upang matrain ang mga qualified na inmates na bumalik sa normal nilang buhay at makabalik sa pag-aaral o makahanap ng pagkakakitaan. Entitled din sila sa 35 days na parang time out o day off sa kulungan taon-taon. Hinahati ang mga araw na ito sa mga holidays at mga commemorative days katulad ng Pasko, Bagong Taon, Mother's Day at Father's Day. Subalit para maging eligible si Suzanne, kailangan niya ng permanenteng address sa Brazil. Dito na pumasok sa kanyang buhay ang lalaking si Rogério Olberg. Malimit nitong binibisita ang kapatid nito na si Maria Luciana sa bilangguan at palagi niyang nakikita doon si Suzanne. Si Rogério ay isang businessman at evangelical member at nagpupunta siya sa kulungan upang ibahagi ang salita ng Diyos. Dahil alam niyang may gusto si Rogério sa kanya, nilandi niya ito at eventually ay nagkaroon sila ng relasyon. Nag-usap sila sa pamamagitan ng sulat ng halos 4 na buwan at naganap ang kanilang unang halik sa loob din ng kulungan. Na-engage din ang dalawa, ngunit naghiwalay din kalaunan dahil nalaman nito na maraming hindi sinasabi sa kanya si Suzanne. Nang sumapit ang January 11, 2023, matapos ang humigit kumulang 20 taon sa prison system, tuluyan ang pinayagan si Suzanne na lumipat sa open regime. Katulad ng nabanggit kanina, sa ganitong sistema, maaari niyang ipagpatuloy ang natitirang bahagi ng kanyang sentensya sa labas ng kulungan, basta sinusunod niya ang mga kondisyon na itinakda ng korte. Sa kanyang paglaya, sinubukan ni Suzanne na mamuhay ng mas pribado. Hindi na rin siya bumalik sa dati niyang buhay na nakita ng lahat. Nanirahan siya sa Braganca Paulista at kalaunan ay naiulat na nagkaroon ng maliit na negosyo na gumagawa ng handicrafts at tsinelas na merong personalized embroidery. Pagkatapos ng maraming taon sa prison system, nagkaroon muli ng relasyon si Suzanne. Nakilala niya ang doktor na si Felipe Zecchini Muñiz. Nagpakasal ang dalawa at noon ngang January 2024, isinilang niya ang panganay nilang mag-asawa. Ipinagpatuloy niya rin ang kanyang nasimulan bago ang pagkakapaslang ng kanyang mga magulang. Bumalik siya sa pag-aaral at kumuha ng law program sa Universidad São Francisco. Ang kanyang dating nobyo naman na si Daniel Cravinos ay dumaan din sa sarili niyang proseso ng pagbabago. Matapos mailipat sa semi-open regime, formal siyang pinagkalooban ng open regime status noong 2018. Sa kanyang buhay sa labas ng rehas, nakatagpo din si Daniel ng bagong pag-ibig at nagkaroon ng sariling pamilya. Nakahanap din siya ng trabaho kung saan nagko-customize siya ng mga motor at mga racing helmet. Kahit na mukhang normal na ang buhay niya ngayon, inamin ni Daniel sa mga interview na sobrang bigat pa rin ng kanyang konsensya at hanggang ngayon ay binabagabag pa rin siya ng kanyang nakaraan. Katulad ni Suzanne, naging isang ganap na ama din si Daniel noong 2024. Sa kasamaang palad, ang kapatid ni Daniel na si Christian Cravinos ay hindi na nakabawi pa. Nabigyan ito ng parol sa pamamagitan ng open regime, subalit naging komplikado ang kanyang pamumuhay.
Naaresto itong muli ng mga pulis dahil sa isang riot sa isang bar, kaya't muli itong nakulong ng 4 na taon. Sa pagdaan ng panahon, tila nakalimutan na ng Brazil ang krimen na nangyari noong 2002. Unti-unti na ring nagkaroon ng direksyon ang buhay ni Suzanne at Daniel. Subalit taliwas ito sa nangyari sa kapatid ni Suzanne na si Andreas. Matapos ang krimen, ipinamana ng state kay Andreas lahat ng naiwan ng kanilang mga magulang. Kabilang na nga rito ang mansyon kung saan nangyari ang krimen, ang kanilang vacation house sa labas ng Sao Paulo at mga pera sa bangko. Tinatayang nasa 11 million reais ang net worth ng pamilya nang mangyari ang insidente o tumataginting na 129 million pesos. Sinikap ni Andreas na ipagpatuloy ang kanyang buhay, subalit masyadong malalim ang sugat na iniwan sa kanya ng trahedya. 15 anyos pa lamang siya nang mangyari ang krimen at naiwan siyang mag-isa na bitbit ang pasanin ng isang wasak na pamilya. Nag-aral siya ng pharmacy and biochemistry. Mayroon din siyang doctorate degree in organic chemistry. Nang makalaya si Suzanne, sinubukan niyang ayusin ang relasyon sa kanyang kapatid, subalit masyadong malalim ang sugat na ibinigay nito sa kanya. Tinanggihan ni Andreas lahat ng pagtatangkang makipagkita sa kanya ng kapatid. Dahil sa kasakiman ni Suzanne, nasira ang napakaganda nilang pamilya, nawala lahat ng mahal niya sa buhay at naiwan siyang mag-isa. Taong 2017, natagpuan itong palaboy-laboy sa kalsada. Nang sumapit naman ang taong 2020, natagpuan itong lango sa alak at tuluyan ng nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Sa kasalukuyan, wala nang balita kung ano na ang kalagayan ni Andreas. Nito lamang January 2026, sumakabilang buhay naman ang tiyuhin ni Suzanne at Andreas na si Dr. Miguel Abdala Neto. Wala itong direktang tagapagmana sa kanyang estate na nagkakahalaga ng 5 million reais o tumataginting na 58 million pesos. Dahil sila lamang magkapatid ang direktang kamag-anak ng doktor, itinalaga ng korte si Suzanne bilang tagapagmana ng naiwan ng kanyang tiyuhin. Nakakatawa lamang isipin dahil ang mismong tiyuhin na ito ni Suzanne ang siyang humikayat sa korte na tanggalin siya sa listahan ng tagapagmana sa mga naiwan ng kanilang mga magulang. At dahil dito, napunta lahat ng kanilang ari-arian sa kanyang kapatid. Subalit dahil wala na nga sa tamang pag-iisip si Andreas, si Suzanne at wala ng iba pa ang siyang nararapat na tumanggap ng lahat ng naiwan ng kanyang tiyuhin. Sa kasalukuyan, malaya nang nalalakaran ni Suzanne ang mga daan na minsang nabahira ng dugo ng kanyang mga magulang. At para makaiwas sa lahat ng mga kontrobersiya, pinalitan niya rin ang kanyang pangalan ng Suzanne Luis Magnani Muñiz. At sa kasalukuyan ay namumuhay ng masaya kasama ang asawa niyang doktor. Nabigyan si Suzanne ng pangalawang pagkakataon ng batas ng tao at ngayon muli niyang hinahawakan ang mga susi ng milyong-milyong yaman ng pamilyang kanyang nilapastangan. Masakit isipin na ang nagkasala ay malaya at mayaman na naman, habang ang inosenteng biktima ay habang buhay ng nakakulong sa multo ng nakaraan. Ang mansyong saksi sa malagim na gabi noong 2002 ay nananatiling nakatayo sa kasalukuyan. Ngunit ang pamilyang bumuo nito ay tuluyan ng winasak ng kasakiman. Isang paalala na kung minsan ang pinakamalaking panganib ay hindi nagmumula sa labas ng bahay o sa lansangan, kundi sa mismong dugo at laman na iyong minahal at inaruga.